Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Larceny na napalabas noong 2017. Ito ay patungkol sa mga arroganting Mexican guards na binubuli ang bago nilang bilanggo pero lingid sa kanilang kaalaman ay isa pala itong napakalakas na American Marine. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakilala sa isang lalaking tinatawag na Jack. Siya ay labis na nasa sayawan habang nanunood ng isang laro ng football habang nakaupo sa isang Mexican restaurant. Hindi nagtagal, dumating si Eduardo, isang accountant para sa isang cartel, sa restaurant kasama ang kanyang girlfriend at mga kaibigan. Nang pumasok sila, nagtataka ang girlfriend ni Eduardo kung bakit sila kumakain sa ganitong marurupok na lugar. Sinisiguro niya sa kanya na masarap talaga ang pagkain sa lugar na ito. Samantalang sa labas ng restaurant, ang isang magandang babae na tinatawag na Clara ay nagmamaneho ng kanyang sasakyan, ngunit biglang tumirik ang kanyang sasakyan mismong harap ng restaurant. Pagkatapos, agad siyang sumubok na ayusin ang kanyang sasakyan. Di ka lang pasmado, nang makita ng isa sa mga tauhan ni Eduardo ang magandang si Clara na nasa alanganin, lumapit siya upang tulungan ito. Sa loob, kakatapos lang mag-order ng kanilang pagkain si Eduardo at ang kanyang kasintahan. Gayunpaman, habang naghihintay ng kanilang hapunan, bigla na lamang siyang nagtanong sa kanyang girlfriend kung pwede ba siyang umalis ng saglit. Hindi nagtagal pagkatapos umalis ni Eduardo, naramdaman ni Jack ang pangangailangang gamitin ang banyo. Tinakbo niya papunta doon, subalit pinigilan siya ng isa sa mga kaibigan ni Eduardo habang papasok na siya sa pinto ng banyo. Lumabas na si Eduardo ay may relasyon sa isang empleyado ng restaurant doon. Noong oras na iyon, ipinipilit ni Jack na pumasok, kaya't nauwi sa pangyayari na sinaktan siya ng mga tauhan ni Eduardo. Gayunpaman, hindi lang basta tinanggap ni Jack ang pangyayari at lumaban siya laban sa mga tauhan ni Eduardo, kaya't may isa sa kanila ang napahimlay. Bigla na lang pumasok si Jack sa banyo, na nakakagulo kay Eduardo habang siya ay nasa gitna ng isang pribadong sandali. Nakakagulat, ang tunay na layunin ni Jack sa pagpunta sa banyo ay hindi upang umihi kundi upang agawin ang flash disk na necklace ni Eduardo. Gamit ang flash disk na iyon, nakapanakaw si Jack ng lahat ng perang pag-aari ng boss ni Eduardo, si Ted Guerrero. Di matagal pagkatapos, sumigaw si Eduardo ng tulong at nagmadali ang kanyang mga tauhan na pigilan siya. Gayunpaman, biglang huminto si Billy, kasamahan ni Jack, at pinigilan sila. Pagkatapos ay nagkaroon ng palitan ng putok sa pagitan ni Jack, Billy, at ang mga tauhan ni Eduardo. Swerteng nakatakas sina Jack at Billy sa pamamagitan ng isang likurang pintuan ng restaurant. Upang lalo pang dagdagan ng sorpresa, lumabas na si Clara ay kasintahan ni Jack, at agad siyang nagbigay ng hindi kakayahan sa isa sa mga tauhan ni Eduardo na tumulong sa kanya. Pagkatapos, sumama si Clara sa kanila, at agad na nagbigay ng instruksyon si Jack kay Billy at Clara na magmadali sa pag-alis. Kailangan ni Jack na harangan ang pinto upang pigilan ang mga tauhan ni Eduardo na habulin sila. Bago sila umalis, ibinigay niya ang ninakaw na flash disk kay Clara. Pagkatapos umalis ni Billy at Clara, dumating na ang pulisya ng Mexico at nagsimula ng laban-laban sa mga tauhan ni Eduardo. Ngunit nang makita ng isa sa mga opisyal ng pulisya ng Mexico na si Jack ay nagpapagulo, lumabas ang kanyang hindi kasiya siya. Pagkatapos ay sinaktan niya si Jack bago dalhin ito sa istasyon ng pulis. Isang sandali pagkatapos, ang atensyon ay nag-shift kay Senador Nantes ng Mexico na nasa gitna ng isang panayam sa mga reporter. Sa panahon ng interview, ibinunyag ni Nantes ang kanyang plano na magtayo ng pader sa pagitan ng Mexico at Estados Unidos. Inaasahan niya na mapipigilan nito ang iligal na kalakaran ng kalakalang magaganap sa pagitan ng dalawang bansa. Samantalang si Jack ay iniinteroga ng mga pulis sa Mexico, ngunit hindi nagtagal pagkatapos ay bumisita ang kanyang kaibigan mula sa embahada ng Estados Unidos na si Price. Hiningi ni Price ang ilang sandaling katahimikan mula sa pulis ng Ginso bago makipag-usap kay Jack. Nang umalis ang mga pulis sa kwarto, pinagsabihan ni Price si Jack dahil nasorpresa ito ng pulis. Nangyari na si Price ang nagbigay kay Jack ng misyon na nakawan si Ted Guerrero ng kanyang pera. Doon, ibinunyag ni Jack na binabalak niya ang ekspedisyon sa kanyang sariling paraan. Sa ganitong pangyayari, ipinaalam ni Price sa kanila na si Jack ay detained sa isang prison sa Mexico ng 3 araw bago siya ibalik sa Estados Unidos. Sa pagitan ng mga ito, nasalayan si Ted Guerrero, ang pinuno ng pinakamalaking kartel sa Mexico, na pinauutusan ang mga bodyguard ni Eduardo. Iniisip niya na hindi kayang panatilihin ni Price ang kaligtasan ni Eduardo, lalo na ngayon na nawawala ni Eduardo ang isang mahalagang flash drive. Swerte na lang, hindi ma-access ang flash disk ng walang password.
Sa parehong oras, dumating ang asawa ni Ted Guerrero at humingi ng mga suhestyon sa estilo. Biglaang naging mabait si Ted Guerrero sa harap ng kanyang asawa kahit na dati siyang nakakatakot. Gayunpaman, matapos umalis ang kanyang asawa, bumabalik siya sa kanyang masamang ugali at agad na pumatay sa bodyguard ni Eduardo. Ang eksena ay bumalik kay Jack na papasok sa isang matindi at malupit na piitan sa Mexico. Nakakagulat, tila tahimik at kontento siya, bagaman itong piitan ay kilala bilang isa sa pinakamahigpit sa Mexico. Samantala, si Billy at Clara ay sinusubukan na makuha ang impormasyon sa flash drive na kanilang kinuha. Sa kabutihang palad, natuklasan nila ang password para dito. Gayunpaman, siya ay nashock nang malaman na ang lahat ng pera ni Ted Guerrero ay nakatago sa isang piitan sa Mexico. Napagtanto ng mga ito na alam na pala ni Jack ang lahat ng ito, kaya't naipaliwanag kung bakit siya tila masaya tungkol sa pagpunta sa bilangguan. Sa oras na iyon, naintindihan rin nila kung bakit nagsumbong si Jack sa sarili niyang sa pulis. Sa loob ng bilangguan, kakatapos lang ni Jack ng kanyang almusal kinabukasan. Ngunit nang subukan niyang umupo, si Don Carlo, ang isang pinuno sa bilangguan, ay pinaalis siya ng marahas. Gayunpaman, tumanggi si Jack na matakot kay Don Carlo at sinubukang umupo pa rin. Galit na galit si Don Carlo dito at nag-utos na atakihin si Jack ng isa sa kanyang mga tauhan. Sa katunayan, sinubukan pa niyang atakihin si Jack gamit ang isang screwdriver, ngunit madali itong nilabanan ni Jack at ng kanyang mga kasama bago makialam ang mga gwardya. Sa gabi, pumasok si Clara sa bilangguan na nakadamit bilang isang doktor, inaangkin na nandoon siya upang alagaan ang sugatang isang Amerikanong bilanggo na nakipagsuntukan sa isa pang bilanggo noong mas maaga sa araw. Wala nang iba kundi ang kanyang boyfriend na si Jack ang bilanggong iyon. Samantalang si Billy at ang kanyang kaibigan na si Tank ay pumasok din sa bilangguan, nagpapanggap na mga electrician. Inimbitahan sila ng warden ng bilangguan para tingnan ang electrical server. Sa pagitan ng mga pangyayari, pumasok si Clara sa silid ng paggamot at sa wakas ay nakilala si Jack. Siya'y saka ipinakita ang kanilang diskarte para patulugin ang mga gwardya. Nang marinig ito ni Jack, tinanong niya kung ano ang kanilang plano ng aksyon. Si Clara ay, nagpaliwanag na si Billy at si Tank ay maglalabas ng gas sa pamamagitan ng sistemang bentilasyon. Binigyan rin niya si Jack ng isang maskara bilang paghahanda. Napunta ang eksena kay Billy at Tank na naglalakad sa kanilang ginagawa. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal bago makakita ang isang gwardya sa kanila. Agad na hinabol ni Tank ang gwardya, ngunit nakaligtas ito at sinabihan ang kanyang kasamahan na ipasabog ang alarm. Ang iba pang mga gwardya ay nagmadali at sa wakas ay hinuli si Clara nang pumutok ang alarma. Tinanong siya ng mga ito kung bakit siya may suot na maskara, at sinabi ni Clara na ito ay para sa kanyang proteksyon laban sa masamang hininga ng mga gwardya. Pagkatapos ay binigyan niya ng sipa ang isa sa mga gwardya. Biglang dumating si Jack at inasikaso ang lahat ng mga gwardya. Gayunpaman, isang gwardya ang nagsara ng pinto ng bilangguan sa kalagitnaan ng kaguluhan, na nagpapatuloy kay Jack at sa iba na manatili sa loob. Sa maikling kwento, nagtagumpay ang grupo ni Jack na muling magkasama. Sa oras na iyon, hiniling ni Jack kay Billy na gamitin ang welding torch upang puwersahin ang pagbukas ng pinto ng bilangguan habang si Tank ay nagtatali ng natirang mga gwardyang bilanggo dahil karamihan sa kanila ay inasikaso na ni Jack. Di nagtagal, ipinabihis ni Jack si Clara ng damit ng warden at hiniram ang kanyang cellphone dahil kinakailangan niyang tumawag ng tulong. Pagkatapos ay kinontak niya si Price. Doon, sa pag-unawa na nakakulong sila sa loob, ibinigay niya kay Price ang utos na buksan ang pinto ng bilangguan mula sa labas. Binanggit din niya na ang lahat ng pera ni Ted Guerrero ay nakaimbak sa bilangguan. Sa kasamaang palad, hindi agad nakatulong si Price kay Jack dahil may mahalagang meeting siya na kailangang puntahan kasama ang mga opisyal ng pamahalaan ng Estados Unidos. Mga ilang minuto pa, sinubukan ni na Jack at Clara na makipag-ugnay kay Tank upang tignan kung nakagawa na siya ng paraan upang balutin ang lahat ng mga gwardya sa bilangguan. Sa una, nag-atubiling sagutin ni Tank ang tawag, bagamat wala siyang ginagawa. Sa huli, sumagot siya at sinabi na siya ay nagpapalit ng damit. Pagkatapos ay iniutos ni Clara kay Tank na makipagkita kay Jack sa pasilyo malapit sa kusina. Pagkatapos magtagpo ni na Jack at Tank, paalala ni Jack kay Tank na huwag saktan ang sinuman ngunit hinimok din siya na manatiling maingat habang sila ay nasa loob pa rin ng bilangguan. Si Ted Guerrero, sa pagitan ng mga ito, nakatanggap ng impormasyon na isa sa kanyang mga tauhan ay nagtaksil sa kanya. Bukod dito, ang impormasyon ng password mula sa ninakaw na flash drive na kinuha ni Jack ay ibinunyag ng traidor. Sa pagkarinig nito, agad na ininterogahan ni Ted Guerrero ang traidor, at doon ay natuklasan na matagal nang nagtatrabaho ang taong ito para kay Jack nang nakadisguise.
Narealize ito ni Ted Guerrero at nagutos siya sa kanyang iba pang tropa na patayin ang traidor. Pagkatapos nito, tumawag si Ted Guerrero sa bilangguan, at sa aksidente, si Jack ang sumagot sa telepono. Ikinagulat ni Ted Guerrero si Jack dahil alam niya na si Jack ay nasa kulungan at plano niyang nakawin ang pera nito. Pagkatapos ay binalaan ni Ted Guerrero si Jack, inuutusan na kung maglakas loob itong kunin ang pera, hahanapin niya si Jack at ang kanyang grupo. Ipinakita rin niya na ang especially iyan na ipinadala ni Jack ay patay na ngayon. Matapos makatanggap ng mga banta mula kay Ted Guerrero, pumunta si Jack kay Billy, na patuloy na nagtatrabaho sa pagsusuri sa pinto ng labas. Sinabihan niya si Billy na maging handa dahil malamang na ipadala ni Ted Guerrero ang kanyang mga tropa upang harapin sila. Pagkatapos, habang papunta si Jack sa direksyon ng mga selda, hindi inaasahan ay nakabangga niya si Don Carlo. Lumalabas na si Don Carlo, isang dating sundalo mula sa Mexico, ay isang bihasang marksman. Agad pagkatapos na ipakilala ni Jack ang kanyang sarili bilang isang dating US Marine, nalaman ni Don Carlo na si Jack ay naghahanap ng pera ni Ted Guerrero na nakatago sa bilangguan. Gayunpaman, sinabihan ni Don Carlo si Jack na mag-ingat dahil magpapadala si Ted Guerrero ng ilang matitibay na tropa. Binanggit din niya na dati siyang right-hand man ni Ted Guerrero ngunit napakulong dahil lamang sa may mga magkaibang opinyon sila. Naisip ni Jack kung anong klase ng mga sundalo ang maaaring ipadala ni Ted Guerrero, kaya't tinanong niya si Don Carlo. Ipinaliwanag ni Don Carlo na si Ted Guerrero ay magpapadala ng mga operator, mga sibilyang may militar na pagsasanay sa laban. Nang makita ni Jack si Clara, sinabihan niya ito na maging handa sa pagdating ng isang malakas na hukbo. Tinanong din niya ang tungkol sa kinaroroonan ni Tank dahil matagal na siyang hindi nakakakita dito. Sa loob ng maikli ng panahon, napansin si Tank sa kwartong pampalitang damit ni Clara na nagmamasid sa CCTV. Pagkatapos yun, nagmadali si Jack papunta sa kwarto upang hanapin si Tank. Pagdating niya roon, nakita niyang si Tank ay kakatapos lamang magpatamba ng isa sa mga gwardya gamit ang isang piko. Ito ay nagpangalit si Jack dahil binalaan niya si Tank na huwag pumatay ng sinuman. Dumating ang mga puwersa ni Ted Guerrero, kaya't habang papalapit na sina Jack at Tank sa laban, nakialam si Clara at sinabihan silang itigil ang kanilang gawain. May hindi inaasahang pag-akyat ng tropa sa bilangguan ng mga ito. Sa huli, nagpasya sina Jack at Tank na huwag nang makipaglaban dahil mayroon pa silang ibang gagawin bago dumating ang mga puwersa ni Ted Guerrero. Nakatagpo sila ng tropa ni Ted Guerrero habang papalapit sila kay Clara, at nagkaroon ng palitan ng putok sa kanilang pagitan. Sa gitna ng gulo, nagdesisyon si Tank na tumakbo at pumunta sa ibang lugar. Nang ma-realize ito ni Jack, lumuhad siya kay Clara at pinakiusapan na buksan ang pinto ng selda sa Block C para siya'y makapagtago. Ngunit sa sandaling pumasok si Jack sa selda, sinugod siya ng isa sa mga kapwa niyang bilanggo at sinubukang itong sakalin. Sa kabutihang palad, napagtagumpayan ni Jack na itulak palayo ang bilanggo, at agad namang pinatay ng isa sa mga tropa ni Ted Guerrero ang atakanting bilanggo. Pagkatapos natapusin ng mga sundalo ni Ted Guerrero ang mga huling bihag, biglang nagpakita si Jack at pinuksa ang mga ito ng hindi inaasahan. Sa kabilang banda, may hindi inaasahang bumisita kay Billy mula sa isa sa mga kasapi ng tropa ni Ted Guerrero. Nilabanan ni Billy ang miyembro sa isang kritikal na bahagi na siyang nagdulot ng kanyang pagkawala. Isa sa mga miyembro ng grupo ni Ted Guerrero ay bumisita rin kay Clara sa pagitan ng mga pangyayari, ngunit siya ay nagdesisyon na iwasan ito at magtago sa ibang lugar. Sa kasamaang palad, natagpuan si Clara sa kanyang pagtatago. Sa tamang oras, naipagtanggol ni Jack si Clara na nakapidyaw sa mga miyembro ng grupo ni Ted Guerrero bago pa man sila makapagdulot ng anumang pinsala. Sa buod, sina Jack, Clara, at Billy ay magkasama ulit, ngunit wala pa rin silang kaalaman tungkol sa kinaroroonan ni Tank. Nang ay suggest ni Jack na pumunta sila sa likod dahil doon ay may isang kahon na naglalaman ng lahat ng pera ni Ted Guerrero. Sa pagpasok sa silong at pagbukas ng kahon, natuklasan nila na ang buong yaman ni Ted Guerrero ay biglang nawala ng walang paliwanag. Nang ma-realize ito ni Jack, tinawagan niya si Price at sinabi na maaaring na-set up sila dahil ang pera ay wala sa kulungan. Nang marinig ito, inabisuhan ni Price si Jack at ang iba na agad na umalis sa bilangguan at iwanan ang kanilang misyon na magnakaw. Ngunit habang handa, nang umalis si Price, bigla siyang sinurpresa ng mga di-identifikadong tropa at labis na sinaktan. Batid na nila Jack, Clara, at Billy na nalungkot dahil matagal na nilang iniplano ang pagnanakaw na ito, at nauwi ito sa kabiguan. Di nagtagal, inyabisuhan ni Jack si Clara at si Billy na kailangan niyang hanapin si Tank bago sila makalabas ng bilangguan. Parang hinahanap ni Jack si Tank, at napakakita niya itong kausap ang kanyang cellphone, na nagpapahayag na siya ay kumuha ng buong pera ni Ted Guerrero.
Sa huli, naintindihan ni Jack na si Tank ay nagtataglay ng plano kasama ang iba at siya'y nagtaksil sa kanya. Maikli pagkatapos, kinuha niya ang cellphone ni Tank at ipinaalam na siya ang may kontrol sa bilangguan. Itinuon niya si Tank na dalhin ang isang bag na naglalaman ng lahat ng pera ni Ted Guerrero. Sa simula, sumunod si Tank, ngunit bigla itong sumalakay kay Jack sa gitna ng pagpapalit. Kinuha ni Tank ang isang armas upang saktan si Jack sa gitna ng laban, ngunit nagtagumpay si Jack na baligtarin ang sitwasyon laban kay Tank at manalo. Pagkatapos ay ibinigay ni Jack ang buong halaga ng pera kina Clara at Billy, ginagawa silang masaya na nagtagumpay ang kanilang mga pagsusumikap. Maya-maya, namatay ang mga ilaw sa bilangguan, at alam ni Jack na si Ted Guerrero at ang kanyang pangalawang puwersa ang may kagagawan. Pumunta si Jack kay Don Carlo at sa iba pang mga bilanggo na nangako ng kalayaan at pera bilang kapalit ng kanilang tulong sa pagsugpo sa mga sundalo ni Ted Guerrero. Ipinaliwanag ni Don Carlo na ang pangalawang puwersa na ipinadala ni Ted Guerrero ay kilala bilang Boss, isang internasyonal na death squad. Sa kabila ng panganib, pumayag ang mga bilanggo na tulungan si Jack sa kapalit ng kanilang kalayaan at mga premyo. Pagkatapos, tinanong ni Jack si Clara na buksan ang pinto ng selda sa Block 3 at ibinigay ang mga armas mula sa arsenal ng mga gwardya sa mga bilanggo. Pagkatapos nito, nagbigay si Don Carlo ng utos kay Jack na umuna sa iba dahil siya at ang ibang bilanggo ay tiyak na kaya nilang talunin ang mga sundalo ni Ted Guerrero. Sa maikli ang kwento, si Jack, Clara, at Billy ay nagmadali at umalis sa isang sasakyan gamit ang isang likurang daan. Samantalang ang tropa ni Ted Guerrero, na pumasok sa bilangguan, ay napaligiran at natalo ni Don Carlo at ng iba pang bilanggo hanggang wala nang natirang nakatayo. Kinabukasan, nakita si Clara na nag-oorganisa ng isang bagay sa kanilang tagong lugar habang sina Jack at Billy ay naghihintay sa ibang lugar. Gayunpaman, habang si Clara ay papalayo na, bigla siyang hinarap sa pamamagitan ng baril at kinidnap ng isang grupo ng mga lalaki. Nakakagulat, ang tao sa likod ng kanyang pagdukot ay isa sa mga tauhan ni Nantes, ang senador na may plano na magtayo ng pader sa pagitan ng Mexico at Estados Unidos. Doon, kinontak ni Nantes si Jack at inalok na palitan ang ninakaw na pera para sa ligtas na pagbalik ni Clara. Sa huli, matagumpay na naituloy ni Jack at Billy ang palitan kay Nantes. Sa palitan, ibinunyag ni Nantes na alam niya ang lahat ng plano ni Jack dahil lumabas na si Tank ay nagtatrabaho para sa kanya. Hindi lang iyon, kundi ipinaalam din ni Nantes na siya ang pumatay kay Price nang matapos ang palitan. Natuklasan ni Nantes na ang tunay na pera ay nasa itaas lang ng bunten, at ang laman ng bag ay papel lamang. Dahil dito, nagalit siya at inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin si Jack, Billy, at Clara. Ngunit sa gulat ng lahat, tumakas ang lahat ng tauhan ni Nantes nang dumating si Don Carlo at ang mga bilanggo upang tulungan si Jack. Doon, ipina-advise ni Don Carlo kay Jack na umalis, at kanila nang asikasuhin si Nantes sa hapon. Tinakat ni Ted Guerrero si Jack sa telepono, gayunpaman, sa parehong oras, napalibutan si Ted Guerrero ni Don Carlo at ng mga bilanggo na handang patumbahin siya. Sa hindi inaasahan, nagkakaisang puwersa ang lahat ng mga bilanggo laban kay Ted Guerrero, na noon ay nagparusa sa ilan sa kanila. Ngunit taong may dangal siya at pinili niyang mamatay kaysa patayin ng kanyang dating mga subordinado. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.